Masakit ang batok, high blood ba o stress lang? So masakit ang batok, mainit ang ulo, automatic ang sabi mo, hala, high blood na naman ako, pahingi ng gamot. Teka lang, so bago ka uminom ng maintenance, nag-BP ka na ba? Kasi mataas ang chance na hindi high blood yan. Ang sakit ng batok ay maaring tension headache o muscle spasm, hindi agad-agad hypertension. Kakayuko mo sa cellphone, kakatrabaho mo sa computer, naninigas ang mga muscle mo sa liig. So masakit talaga yun. Pero hindi ibig sabihin ay mataas ang presyon mo. Sa totoo lang, ang high blood ay asymptomatic. Walang nararamdaman. Kaya nga siya tinatawag na silent killer. Kung hihintayin mong sumakit ang batok mo bago ka uminom ng gamot, ay baka huli na. Pangalawa, mainit ang ulo ko, hina-high blood na naman ako. Mali. Ang stress at anxiety ang nagpapainit ng ulo mo. Yes, pwedeng tumaas ang BP mo dahil galit ka, pero pansamantala lang. Pero may mga taong may chronic hypertension na hindi laging galit. Maraming pasyente ang may 180/100 na ang BP, pero nakasmile at chill lang. So, delikado ito. So, bakit ba delikado ang naniniwala sa signs na ito? Masakit ang batok. Kung masakit ang batok mo, pero normal pala ang BP mo, kapag uminom ka ng gamot, pwedeng bumagsak ang blood pressure mo at mag-cause ng hypotension. So, hihimatayin ka o mawawalan ka ng malay. Kung wala ka namang nararamdaman, akala mo safe ka, hindi ka uminom ng gamot, pero mataas na pala ang BP mo, maari kang ma-stroke. Huwag makiramdam, magsukat. Ang BP apparatus ang magsasabi sa iyo ng totoo, hindi ang batok mo. Tag mo yung friend mong laging high blood daw pero gutom lang pala. So follow for more health facts.